Na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O diba? Painting pala. Obra ito ng 20 taong gulang na artist mula Buhi, Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito. Painting na sa sobrang pagkadetalyado, aakalain mong isang high resolution na litrato. At ang paborito niyang subject, mga dahon. Alam nyo ba kung bakit napili ko ang dahon? Dahil unang-una, ito ang aming kailangan, ito ang aming ginagamit sa pang-araw-araw, lalo sa likod bahay. Lalong-lalo na sa bukid dahil walang tissue. Dalawang klase po ng dahon ng aming ginagamit. Isa po doon ay ang bunot at yung pangalawa po ay dahon ng saging nalaya, yung tuyo. Yun po ang aming ginagamit. Yun po ay legendary po sa bundok. Kaya ang aking napili ay dahon. Kaya ito po, ito na po siya. Sobrang napaka-realistic, diba? Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Isa pala sa mga obra ko dito ay ang napaka-realistic. Ito ay ang bundok, tapos ito ang palayan. May isa pala ako na napakagandang obra. Ito ay ang tinatawag na HD Mountain. Mapapansin nyo po dito, ito ang palayan. At itong palayan na ito ay hindi pa na-harvest yung palay. Makikita naman natin, di ba, na nakatayo pa ang mga palay. Tapos umaga pa lang ito na pangyayari dahil may araw pa lang napausbong. Ang araw na to. Tapos dito sa parting bundok na ito, makikita niyo parang may nakausli dyan. Yan yung tinatawag na Diamond Wheat Mountains. Ito po, Diamond Wheat Mountains. Hindi ko lang siya nalagyan ng kunting kinang dahil mahirap na lagyan natin, baka manakaw pa. So dito naman, itong bata na ito ay si Totoy. Pagkakataon na niya na magpalipad ng saranggula. Hindi naman kalayuan. So dito naman sa parting baba ng bahay na kubo na ito, dahil habang nagpapalipad si Totoy, mapapansin natin itong aso. Itong aso naman, ito ang bantay dito sa bahay na kung sakali may pangyayaring pagnanakaw ng mangga, ito yung mangga sa gilid ng bahay, mangga. So maraming bunga dyan at itong aso ilaging nakaabang dahil iniiwasan niya na may magnakaw. So yun po, diba? Kitang-kita naman po na napaka-realistic ng aking gawa. Yan po. So pwede pong i-message nyo lang ako, i-PM nyo ako kung gusto nyo po ang aking obra, ay ibibigay ko na lang po ito ng napakamura. Dahil mahirap naman po ay magpresyo ngayon, sa mga PM cent na lang po ay doon na lang po ako magbibigay ng magkanong presyo. Mura lang po ito, wag kayong mag-alala. Bata pa lang daw talaga, mahilig na mag-drawing si John. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanya mga hyper-realistic na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Nagsimula ako sa aking pagpipinta noong dekada 90. Dahil dito sa aking pagpipinta, napaaral ko na ang aking mga kaibigan. At ngayon, nakapag-imbes na ako ng 2 tangke at 3 helicopter. At pagpatayo na rin ako ng 2 hospital na para doon sa mga mental hospital. Yun po ang aking ginawang project dito po sa aking pagpipinta dahil nakatulong talaga ito ng malaki sa akin. Ipinost daw niya ito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero higit pa umano sa kinikita niya ngayon, ang mas mahalaga raw, nakatulong talaga ito ng malaki sa akin. Sa darating na Setyembre, nakatakda umanong itampok ang kanyang mga obra sa sarili niyang one-man show sa isang bookstore sa Naga City.